siguro mga 1.5 oras hanggang 2 oras ay mararating na ninyo tong Tanay Rizal. Diba ganyan yung mga teacher, kasama yung mga estudyante nila tumatawid. Pinagawa daw ni Coco Martin yung tulay na yan. O, biruin ninyo, ang tulay na pinagawa ni Coco Martin. Hello everyone! Welcome to my channel. Nandito po tayo ngayon sa isang kakaibang trip na may experience ko po ngayong araw. Dahil first time ko po na maliligo sa ilog ngayon. At nag-try na akong maligo sa Wawa Dam at ngayon naman nandito tayo sa ilog sa Tanay Rizal. So, hindi ko alam kung may pagkakaiba ba ang ilog sa dam, pero isang bagay lang ang sigurado po ako. Parehas silang nasa Rizal. Yung isa sa Rodriguez at yung isa naman ngayon dito sa Tanay Rizal. So, samahan niyo po ako at ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang mga dapat ninyong malaman kung kayo po ay pupunta dito sa Tanay Rizal. So ayan, tatawid po ulit tayo. Aray ko po, ang dulas ng tubig. Halika, tawid tayo! Ayan, di ba ganyan yung mga teacher, kasama yung mga estudyante nila tumatawid? Ayan. Halika, tawid, mga estudyante! Ayan, sobrang lakas ng agos ng tubig. At may mga bato. Ayan, kung makikita nyo, napakaraming bato na nandito sa gitnang area. Kasi tinatawiran din to ng mga sasakyan papunta doon sa kabila na lugar. Hindi ko alam kung saan na yun patungo, pero tumatawid ang mga sasakyan galing dito sa side na to at papunta doon sa side na yon, sa kabila. So ayan, katulad nito ngayon, may tumatawid na sasakyan patungo doon sa kabilang ibayo. Hindi natin alam kung saan sila papunta. Ayan, basta tumatawid sila. So sa mga nagtatanong, meron lang sila ditong 20 pesos na entrance fee. Pero hindi naman siya totally entrance fee. For environmental fee ang tawag nila, ang purpose ng 20 pesos ninyo. So, okay na rin dahil na-maintain naman nila yung kalinisan ng paligid at na-maintain naman nila na payapa rin yung lugar. So, may mga caretaker per area, may mga caretaker siguro galing yun ng barangay o galing ng municipality. Hindi ko po natatanong pero mamaya ay itatanong po natin kung may time pa tayo. So, isa sa kagandahan sa lugar na to, para sa akin, at para sa iilan siguro, ay yung walang signal ang internet. So, pero syempre sa mga business owner, sa mga may negosyo, sa mga may pamilyang inaabangan ng tawag, ayan, ito ay hindi maganda sa kanila dahil wala po talagang signal dito. Pero maganda rin na pagkakataon yan dahil nagkakaroon ng bonding yung kada pamilya o yung kada member ng family na mag-uusap-usap kasi mas madalas tayong nasa bahay, nag-i-internet, magkakasama nga tayo pero hindi naman tayo nag-uusap-usap. So ito, perfect spot para sa mga taong naghahanap o sa mga pamilyang naghahanap na magka-connect sila ulit, magkasama-sama, magkausap-usap. So kung gusto nyong ng ganun banding, perfect ang Tanay Rizal para sa inyo. Epekto ng walang signal. Natututo mamundok.
At nakakatawa dahil may Sa plastic, nauwi silang buko. Tsara. Oh, di ba? So, kung galing kayo ng Metro Manila at magpupunta kayo dito sa Tanay Rizal, siguro mga 1.5 oras hanggang 2 oras ay mararating na ninyo tong Tanay Rizal. Kaya lang, yung dadaanan ninyo, medyo maputik at malubak yung daanan. Kaya mag-ingat at siguraduhin na yung mga sasakyan ninyo ay nakakondisyon kung kayo po ay pupunta. Ayan, bali dalawang side itong ilog. Ayan, merong side dito sa kabila at dito sa gitna yung naghahati sa ilog. Dito dumadaan yung mga sasakyan. Katulad nun, nung paparating. Yan. Dito dumadaan yan. Papunta naman yan doon sa side doon sa kabila. At doon sa kabila na yon, doon naman yung kabilang ilog. So, isang ilog lang siya pero nahati sa dalawa dahil sa mga bato na nakatambak sa gitna. So, ayun yung sinasabi ko, nahati sa dalawa itong ilog na to. Merong side dito at meron din naman side dito. Bali, ang humahati sa ilog ay ito ngang mga bato na dinadaanan ng sasakyan. So, doon sila lumulusot sa area doon, palabas ng highway. At doon sa side na yon, yung tulay na ginagawa, ayun daw yung tulay na pinagawa daw ni Coco Martin. Ang sabi pinagawa daw ni Coco Martin yung tulay na yan. O, biruin ninyo, ang tulay na pinagawa ni Coco Martin. Pwede raw pasyalan, kaya lang hindi pa tapos. So, may paparating na naman na owner jeep, ayan. At tatawid naman siya saan? Doon sa kabila. Ayan. Doon naman siya tatawid sa kabila. O, di ba? Meron tawiran sa kabila, may tawiran din dito. So, mas malakas yung tubig doon sa side dito sa kabila kesa sa side dito. Dahil, hindi ko alam. Dahil ba mas, ewan, basta pares lang naman siya ilog. Isa lang ang pinanggagalingan nila. Yan, tabi-tabi at iba-iba rin yung mga may-ari ng mga nagpaparent na cottage. Katulad na lang doon. Yan, ganyan ang kanilang cottage. At dito naman sa na-rent namin, ito yung nakita lang namin sa TikTok. Ayan, meron silang tree house. At may tindahan sa side doon. Tapos may 3 lamesa dito. Sa gilid dito. Tapos may iba't ibang bahay rin dito. Yan. Hindi pa siya nabibuild ngayon. Hindi pa siya open na pa rin. Yan. At ayan, pwede rin kayong magdala ng pagkain sa tabi ng ilog. Kaya lang syempre yung mga basura dapat ay damputin natin, di ba? May ginawa si Steven, may naisip siguro gagawin to. Project ka, project. Ulan na eh. Ulan yan. Yung ulan na doon. Ay, nakinig na. Pwede ba yung kainin? Oo. Kinala namin yung kaisip. Buo yan eh. Nabiyak nila. Ay, piniyak ko. Pasalubong mo, pasalubong. Pasalubong mo, mama to? Alam na, kaya naman, kaya na O, pwede tayo dito manirahan. Kaya na kanya na. Kami ni Bernard. May mga anak. Love yan, buko. Kagatin mo. Nandun
Doon lang sa dagat. Uy, ano ba ito? Paano madumi ito? Pakain ka ng pakain sa mama mo. Kami nagbukas yan. First to. Buo yan. Ano first? Ininom nila yung joke. Saan wala naman puno ng buko dyan? Hindi, milala kami. Umagos? Ay hindi, ilog na yung laman nun. Madumi na to. Inagos lang to. Sila nagbiyak.